Hello mga kapatid, isa na namang ipapaliwanag ko na naman sa inyo. Kasi maraming nagtatanong tungkol sa mga pintura, halimbawa water base, solvent base, QDE. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo actual yung pagpapahid ko ng Acrytex sa dati nang may pintura na QDE saka sa latex. Kung nakikita nyo to, Acrytex nung ginagamit ko. Ito. Acrytex. Bali ito, sinalin ko na siya dito. Sinalin ko dito sa lagayan ko ito. Bali, ipapakita ko sa inyo kung nakikita nyo to, latex dati to. Kasi ginawa namin tong cabinet. Itong wall nito, konkreto. Ang pintura nito dati ay latex. Bali ito, pininturahan ko kahapon. Hindi na naman nagkaroon ng bubbles. Kasi karamihan pagka pinapatungan ng Acrytex primer yung dating may pintura na ay nagkakaroon ng bubbles. Ito, kung nakikita nyo na aninag nyo yan, latex yan. Pero nilagay ko dyan Acrytex, pinatungan ko. Kasi maraming nagtatanong kasi tungkol sa Acrytex primer kung pwede daw bang patungan ng Acrytex primer yung dati nang may pintura. Papakita ko sa inyo mga kapatid dito. Ito yung dati niyang pintura. Latex, semi-gloss latex ito, tapos nilagyan ko lang ng design na latex color. Ito pinatungan ko ng Acrytex. Kaya nakikita nyo to puti. Hindi siya nagkaroon ng bubbles. Yung iba kasi sabi nila hindi raw pwede kasi magkakaroon ng reaction o kaya magbabubbles. Alam niyo mga kapatid, nagkakaroon ng bubbles yan. Yung unang minasilya dyan, halimbawa minasilyahan yan ng skim coat, tapos primeran ng flat latex, saka tinapkutan ng semi-gloss. Pagdating ng 10 years, 15 years ganyan, halimbawa yung nagtatanong kung pwede bang patungan, kasi yung iba kasi bakit daw nagbabubbles. Ang sagot ko dyan kaya nagbubbles, yung preparasyon yung una, skim coat, flat latex, tapos top coat na semi-gloss. Pag halimbawa may 10 years na yun, 5 years, tapos papatungan mo siya ng Acrytex, ay nagkakaroon ng reaction yun, nagkakaroon ng problema. Kaya yung iba sabi nila magbabubbles daw, kaya nagbabubbles yun kasi flat latex yung pinang primer nila sa skim coat, dapat Acrytex. Kaya kung nagbubbles, huwag nyo na lang ituloy kasi lahat yun magbabubbles na yun. Pero pag ang preparation dyan ay halimbawa skim coat, Acrytex primer ang pinang primer, tapos flat latex o kaya elastomeric, ganon ang ipapatong mo na kasunod na pan-top coat o kaya gloss latex, Acrytex, pwede. Kahit 10 taon yan, pag gusto mong baguhin, patungan ng Acrytex primer, hindi yan magkakaroon ng reaction. Bali ito nakalagay pa dyan, 2018 yan. Yan, 2018 nung pininturahan ko yan. Ngayon, nilagyan ko siya ng cabinet, Acrytex ang ginamit ko, saka epoxy primer. Pero ito, pinahiran ko to ng Acrytex. Pero tingnan nyo, wala siyang reaction. Walang bubbles, talagang kapit na kapit yung Acrytex. Kasi nagdedepende yan sa ilalim niya. Gaya ng sinasabi ko kanina, pag yung bahay mo na skim coat, tapos pinang primer nila ay flat latex, wag mo na lang papatungan ng Acrytex kasi magkakaroon talaga ng reaction yan, magbabubbles yan. Kasi karanasan na namin, in-skim coat namin, tapos flat latex, saka namin nilagyan ng gloss latex yung pan-top coat, tapos nag-design kami ng mga ganito. Siyempre nilagyan namin ng masking tape. Pagtanggal namin ng masking tape ay nababakbak talaga. Hindi, mas lalong mababakbak na yun pagka matagal na. Kaya pag skim coat ang nasa loob niyan at flat latex ay delikado. Talagang magkakaroon ng reaksyon.
Pero pagka ang preparasyon dyan ay acrylic primer, masonry putty o kaya Bushnell putty, tapos acrylic primer ulit, ang top coat niya semi-gloss, kahit elastomeric kung top coat mo dyan, hindi magkakaroon ng bubbles kasi pag skim coat at flat latex, magkakaroon ng bubbles. Pinapakita ko at pinapaliwanag ko sa mga nagtatanong sa akin kung pwede bang patungan. Minsan hindi ako makasagot ng diretso kasi nagdedepende yan sa unang pinahid, unang minasilya saka pinang primer. Kaya kung ako sa inyo, halimbawa nag-skim coat kayo, acrylic primer ang gamitin nyo. Huwag flat latex kasi bibitaw at bibitaw yun pagdating ng panahon. Kaya mas sigurado kayo pagka acrylic ang gamitin nyo pang primer. Pag na-acrylic na yan, lahat yan hindi siya magbabubbles kahit matagal na panahon. Thank you for watching mga kapatid. Sana'y patuloy kayong manood sa aking YouTube channel at don't forget to like, share, and subscribe notification bell para lagi kayong updated sa aking bagong upload na video. Maraming salamat po.